Amen. And gusto ko lang pong pasalamat. It's great to be here. Makasama ko po kayo ngayong araw pong ito. And maraming salamat po sa hospitality ni Brother John Ray. Salamat rin po sa pagpapagamit ng kanila pong tahanan para maging bahagi po ng gawain po ng Panginoon ngayong araw pong ito. Hindi niyo po ako kilala, pakilala lang po ako ng konti sa inyo. Ako po si Brother Chris. Brother po, hindi po ako pastor. Okay? Hindi rin po ako evangelist or something like that. Pero ako po ay from Verity Baptist Church Manila, and ako po ay inatasan actually ng ating pong pastor na si Pastor Matthew Stocky na bisitahin kayo rito sa Bicol. Okay, and ang dahilan po niyan is because of the fact na obviously, i-address ko lang yung elephant in the room na meron po tayong naging problema dito sa Verity Baptist Church Bicol kung saan yung inyo pong tinitingnan na leader, so to speak, ay kumbaga hindi na po ninyo kasama sa ngayon. And gusto ko lang po sabihin din po to para sa inyong lahat na kami po sa Verity Baptist Church Manila ay tunay na nabiblessed sa testimony po ninyo sapagkat hindi po normal sa isang church na mawalan po ng leader and yet magpatuloy pa rin po yung gawain po ng Diyos. Okay? And ang manifestation po na kami po ay nabibless is because of the fact na pinadala po ako dito ni Pastor Stocky para i-encourage po kayong lahat. And hopefully ito pong sermon po na to ay maging encouragement po sa ating lahat. Now, dyan po sa 1 Corinthians chapter number 3, lagyan nyo lang po ng bookmark or bulletin or something. Ang 1 Corinthians chapter 3, yan po yung magiging ating text for this morning. Pero punta po kayo sa akin, samahan nyo po at puntahan po natin muna yung Psalms chapter 11. Psalms chapter number 11. Kasi gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung saan ko po kinuha yung pamagat ng sermon ko po para sa inyo ngayong araw pong ito. And ang title or ang pamagat ng akin pong sermon ngayong araw pong ito is If the Foundations Be Destroyed. Kung ang mga pundasyon ay masira na. And yung phrase po na yon na if the foundation be destroyed, kinuha ko po yon hindi sa 1 Corinthians chapter number 3, pero kinuha ko po siya sa Psalms chapter number 11. Tingnan niyo po sa Psalms chapter number 11. Tingnan niyo po yung verse number 1. Psalms chapter number 11, verse number 1. Sabi po doon, Psalms chapter 11, verse 1, sabi po doon, In the Lord put I my trust, how say to my soul, flee as a bird to your mountain, for lo, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart. At ito po yung verse 3, dito ko po kinuha yung title ng sermon. Sabi po ng Bible, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? So kapag ang mga pundasyon daw ay nasira, ano ang pwedeng gawin ng matuwid na tao? Okay, at pinapatungkol, kasi kapag binasa niyo po yung Psalms chapter number 11, baka isipin po ninyo na yung Bible mismo yung nagtatanong sa inyo na ano ba ang gagawin ng matuwid na tao kapag yung pundasyon ay nasira. Pero gusto ko po maunawaan ninyo na hindi po actually directly na yung Bible ang nagsasabi or nagtatanong sa inyo kung ano ang gagawin ninyo kapag yung pundasyon ay nasira. Sapagkat pag binasa ninyo yung context, ang sinasabi po ng Psalms is nagtitiwala siya. Tingnan niyo yung verse 1. Sabi doon, In the Lord put I my trust. So ang sabi ng Psalmist, sabi ni David, yung pagtitiwala ko ay ibinibigay ko sa Diyos. Kaya paano yung sasabihin sa akin, yun yung susunod na part, how say to my soul, flee as a bird to your mountain. So sinasabi niya, bakit niyo ako sinasabihan na kailangan kong umalis o kailangan kong lumisan o kailangan kong umatras? Bakit? Kasi merong mga panganib na nakaamba sa kanya. Sabi sa verse 2, For lo, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string that they may privily shoot at the upright in heart. So sinasabi ng mga tao kay David na umalis ka na dito kasi maraming panganib, maraming mga pangamba na maaaring mangyari sa'yo. At ano ang gagawin mo? Yun yung tinatanong ng mga tao kay David. Ano ang gagawin mo bilang isang matuwid na tao kung yung mga pundasyon ay masira na? Okay, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Now, balik po kayo sa 1 Corinthians chapter number 3. Yun po muna yung pag-uusapan natin. Ano ang dapat natin gawin kung masira na yung pundasyon? Well, ang unang tanong doon is obviously, ano bang pundasyon yan? Right? Kasi pag tinignan ninyo yung 1 Corinthians chapter number 3, depende sa kung anong pundasyon ang pag-uusapan natin. Kasi kung gawang tao yan, obviously, yung pundasyon, there is a possibility na mag-crumble. Okay, hindi naman tayo perfecto eh. Ang tao binigyan ng Diyos
ng kapangyarihan or ng abilidad na makapaggawa ng mga bagay-bagay, right? Pwede tayo magtayo ng building, pwede tayo, yung mga computer engineers or something like that, pwede silang gumawa ng computer, okay, pwede kayong gumawa ng maglilok ng kahoy, maging isang magandang dekorasyon or something like that. So may kapasidad ang tao para gumawa, pero katulad ng kanyang nilikha, tayo po mga tao ay hindi po perpekto. Okay? So kung tayo po sa mismo kapasidad po natin, tayo ay magbubuo or tayo ang maglalatag ng pundasyon, obviously, ang sagot po doon, syempre, ano pang gagawin mo pag nasira yun? Di wala. Right? I mean, or pwede kang magtayo, I guess, pwede mong itayo ulit yan. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero una po natin dapat tanungin, bago po natin sagutin, ano ba ang pwedeng gawin ng isang matuwid na tao kapag yung pundasyon ay nasira? Ano ba klaseng pundasyon yan? Kasi sa 1 Corinthians chapter 3, makikita po natin na merong pundasyon na walang ibang tao ang po pwedeng maglatag. Right? Sabi sa verse number 11, 1 Corinthians chapter number 3, sabi sa verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So sinasabi ng Bible na ang isang pundasyon na walang tao ang po pwedeng sino man ang ang maglatag ng pundasyon na yon ay ang pundasyon na yon ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. So kung ang pundasyon ninyo, right, ang implication kung ang pundasyon ninyo ay hindi nasa isang tao or nasa isang sistema or nasa isang bagay, kundi ang pundasyon ninyo ay na kay Jesus Christ, hindi ever magigiba yung pundasyon na yon. Now, Brother Chris, paano mo naman nasabi na ang pundasyon mo ay na kay Jesus Christ? Once na nagtiwala ka sa Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, pinaniwalaan mo na siya ang magdadala sa iyo sa langit, at hindi mo na kailangan gumawa pa ng kahit na ano, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti, hindi mo kailangan magsimba, hindi mo kailangan magbasa ng Bible, and things like that para mapunta ng langit. You laid the foundation of Jesus Christ in your life. So wala ka nang dapat pang ikabahala na, teka lang, yung pundasyon na to baka gumuho. Wala nang ganun. Bakit? Kasi kung ang pundasyon mo na kay Kristo, hindi na masisira yung buhay mo. I mean, kahit ano ba ang worst na po pwede mong maranasan dito sa lupa? Mapugutan ng ulo, Brother Chris. Sasabihin mo ba sa akin na worst na mangyari sa'yo na mapugutan ng ulo kaysa mapunta ng impyerno? I mean, think about it. Ano pa ba yung worst? Brother Chris, ang hirap naman dito sa mundo. Tumataas yung bilihin. Hindi ko na kaya sustentuhan yung pamilya ko. Mas mahirap ba yon kaysa sa pumunta ng impyerno? Brother Chris, ang hirap naman. Wala kaming fellowship. Iniwan kami nandito. Teka, mas mahirap ba yon sa mga taong pupunta ng impyerno? Kasi ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung ang foundation ninyo, ang pananampalataya ninyo, nakatara kay Jesus Christ, here's the thing, hindi na magigiba yun. Right? Kahit na ano pa ang gawin nila. Punta kayo ng Jeremiah chapter number 17. Jeremiah chapter number 17. Habang pumupunta po kayo doon, basahin ko lang po sa inyo yung Isaiah chapter 28. Sabi po sa verse number 16, Isaiah 28 verse 16, sabi po doon, therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. Ano sinasabi ng Bible? Ang sinasabi ng Panginoon kay Isaiah, sa Isaiah chapter 28 verse 16, yung tinayo kong yun, sigurado. Yung pundasyon na tinayo ko sa Zion, sa langit, sigurado yun. Sabi niya, it's a sure foundation na kahit na anong mangyari, hindi siya matitibag. Kaya sabi niya, kapag ikaw nanampalataya, hindi ka na kailangan pang mag-alangan. Bakit? Kasi yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo, sapat na yun para magkaroon ka ng foundation na matatag, na hindi siya masisira. Sabi ng Bible sa Psalms 18 verse 2, nandiyan po sa Jeremiah chapter 17, sabi sa Psalms chapter 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. Ano pansinin niyo yung description ng Bible sa Panginoon nung siya ay nagtiwala. Sabi niya, the Lord is my rock. Ano yung rock? Bato. Okay? Isipin niyo yung bato, di ba? Kasi ang nakakatuwa sa bato, especially dito sa Mayon, di ba, maraming batong lumalabas, malalaking mga bato.
I mean, kahit na ano mangyari, hindi mo sila basta-basta matipak. Right? Kailangan mo, I mean, syempre kung bato yun, pag kahit na anong gawin mong bato, unless semento, right? Or kung ano man. Pero yung bato na hindi siya mahirap matipak. Sabi ng Bible, fortress. Na po pwede mo siya, na kahit na, alam yung fortress, ang purpose po ng fortress, kapag may gera, kapag may gulo, doon po kayo nagtatago. So, sinasabi ng Bible na ang Diyos, hindi lang siya basta pundasyon, siya din yung kuta, kumbaga, siya yung fortress, yung kuta kung saan nagtatago yung mga sundalo kapag may problema. Right? And sabi pa doon, may deliver. Siya, saan ka nakakita, di ba? Kasi yung fortress, doon ka na nga nagtatago, tapos yun pa rin yun yung protection mo, yun pa din yung lalaban para sa'yo. Deliverer means savior. Siya yung magdadala sa inyong mga... Kaya nga, di ba, ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, cast your cares all upon him, for he careth for you. Kaya yung mga pag-aalala natin, yung mga hesitations natin sa buhay, kung ang Diyos ang pundasyon nyo, sinasabi ng Bible, na hindi mo dapat inaalala yung mga bagay na yun. Kaya nga, di ba, sa Bible, kasalanan ang pag-aalala. Worrying is a sin. Bakit po kasalanan yung pag-aalala? Kasi pag nag-alala ka, ibig sabihin nun, hindi mo pinagtitiwalaan yung Diyos sa buhay mo. Now, here's the thing. Okay? Tao po tayo, uulitin ko. So, Brother Chris, ikaw ba, hindi ka inabot ng pag-aalala sa buhay mo? Actually, nag-aalala nga ako na hindi ako aabot sa service ngayon. Okay? Kasi sabi nila, okay, mahaba daw yung biyahe, maraming mga ginagawa sa daan or something like that. Galing po ako ng Cavite. Okay? 4:30 po ng hapon, ako umalis kahapon. Okay, kakarating ko lang ng mga 6 or something ng umaga dito sa Bicol. So, kung medyo nahihilo ako, pagpasensya nyo na kasi galing po ako ng biyahe. But here's the thing, okay? Nag-aalala din po ako. Ang punto ko, nag-aalala ako. Thank you, bro. Nag-aalala din ako. Bakit? Kasi tao po ako. Kaya nga po, kailangan natin ng preaching, ng salita po ng Diyos. Kaya po kailangan ninyong umattend ng church sapagkat doon sa church, ninyo masasabi at mapapaalalahanan kayo na huwag kayo mag-alala. Di ba pag tinignan nyo si Asaph sa Psalm, I think it's Psalm 73, sabi niya, naiinggit siya doon sa mga masasamang tao. Kasi yung mga masasamang tao, tingnan mo itong mga tao na to, kung sino pa itong mga korap, sino pa itong mga hindi naglilingkod sa Diyos, sino pa itong hindi nagsisimba sa every Sunday, sila pa yung umaasenso. Pero bakit ako, Lord? Hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Di ba yun yung sinasabi ni Asaph? Pero sabi niya, until I went to the sanctuary of God. Ang sinabi ni Asaph, yun yung pag-iisip ko, hanggang nung sa ako ay pumunta sa simbahan ng Diyos, at naalala ko kung ano yung kahihinatnan ng mga tao na to. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, normal sa isang tao. Here's the thing, kasalanan ng pag-aalala, pero normal sa ating mga tao ang mag-alala at pinapaalalahanan tayo ng Diyos na kung ikaw ang pundasyon at ako, ang pundasyon natin ay sa salita ng Diyos at sa Diyos, wala tayong dapat pag-alala. Right? Tingin Jeremiah chapter 17. Jeremiah chapter 17. Patunayan ko po sa inyo na masama ang magtiwala sa ibang tao. Okay? Kasi baka sabihin nyo, Brother Chris, isip mo lang naman yan eh. Tingnan nyo to, sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 17 verse 5. Thus saith the Lord. Hindi po ako nagsabi niyan. Diyos ang nagsabi. Sabi niya, cursed be the man that trusted in man. Alam nyo minsan, mahirap po talaga sa buhay ng mga tao. Kasi kapag tumayo ka dito at naging leader ka, hindi po maiiwasan na pagtitiwalaan ka ng mga tao. Obvious naman yun, di ba? Alam ka namang may leader dito, hindi nyo pagtiwalaan. Di ba? Hindi po pwedeng mangyari na, pangit yun na kapag hindi ninyo ibibigay yung tiwala ninyo sa leader na nakatayo para sa inyo. Pero, alam niyo, isa sa mga natutunan ko sa ministry, na ang ultimate trust natin, ang ultimate na pagtitiwala natin, hindi dapat natin binibigay sa isang tao lang. Alam niyo yun? Bakit? Kasi yung tao, babagsak po yan. Yung tao, may makikita po kayong kapupunaan dyan. May makikita po kayong katitisuran dyan. Uy, bakit siya ganito? Ganyan. Okay, bakit ako, maitim? Di ba? Meron tayong mga katitisuran sa isang tao. Again, hindi ko sinasabing huwag tayo magtiwala sa tao. Hindi sinasabi ng Bible na huwag kang magtitiwala sa leader mo.
Pero sinasabi ng Bible, kung yun lang ang pinagtitiwalaan mo, sabi ng Bible, cursed be the man. Ibig sabihin ko, ang tiwala mo na sa isang tao lang, cursed be upon you. Okay, dapat kang isumpa. Bakit? And tingnan niyo sa sunod na part. Sabi na, and make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Alam niyo kung bakit bawal or masama ang magtiwala sa tao lang? Kapag yung tao, pinagtiwalaan ninyo to the sense na hindi nyo na pinagtitiwalaan ng Diyos. Kasi sabi doon, ito yung bottom line, paano ninyo malalamang sobra na. Kapag yung puso ninyo, wala na sa Diyos. Okay? Paano nangyayari yun, Brother Chris? Kapag yung leader ninyo nawala, tapos hindi ka na nagsimba. Kapag nawala yung leader ninyo, tapos hindi ka na nag-soul winning, okay, ibig sabihin nun yung tiwala ninyo, wala sa Diyos, na sa tao. Mas pinagtitiwalaan nyo na yung leader kesa sa Diyos, kesa sa Diyos na nagbigay sa inyo ng kautusan na go ye therefore and preach the gospel to every creature. Kasi here's the thing, ako bilang isang leader, pwede ko kayong i-encourage mag-soul winning, pero nevertheless, hindi po ako ang nagbigay ng kautusan na mag-preach tayo o mag-soul winning tayo. Sorry, magaling na leader si Pastor Stocky. Okay, pero here's the thing, hindi po si Pastor Stocky ang nagbigay ng kautusan na go ye therefore and preach the gospel to every creature. Kilala niyo kung sino nagbigay ng kautusan na yon? Si Jesus Christ. So kung magso-soul winning lang kayo dahil, hindi, nandito yung leader namin, so magso-soul winning ako. Tapos pag wala na yung leader, hindi na rin ako magso-soul winning. Sino ba sinusunod mo? Ang sinusunod mo ba is yung Diyos na nagsabi, si Jesus Christ ba ang sinusunod mo? O yung leader mo lang na nagsabi, dito tayo mag-soul winning? Alam niyo, isa sa mga nakakatuwa sa Verity Baptist Church Manila, and here's the thing, powerhouse po yun. Okay? Gusto ko lang po maging malinaw po sa inyo. Okay, hindi, and I'm not saying this para po, baka kasi isipin ninyo, sinisiraan ko si Pastor Stocky, okay? Hindi po yun ang intention ko. Pero, isa lang po sasabihin ko sa inyo. Ang Verity Baptist Church Manila, ang church po sa Manila, and I think Pastor Stocky will agree on this, hindi po siya successful dahil kay Pastor Stocky lang. Okay? Kasi marami sa ating mga tao, especially etong mga tao sa online, okay, sasabihin nila, successful ang church, successful dahil magaling yung pastor. Bakit? Kasi nga naman yung pastor ang lagi nakikita sa harapan. And it's good. It's good na puriin yung leader, okay, kapag successful yung church. Pero ito ang gusto ko maunawaan po ninyo, hindi nagiging successful ang church dahil lang sa leader. I'm not saying na wala bahagi yung leader. Okay? Hindi po yun yung punto ko. May bahagi yung leader, pero hindi lang po siya ang dahilan kung bakit successful ang church. Alam niyo kung bakit successful ang Verity Baptist Church Manila? Kasi po bawat isa sa mga tao po na yon na nandoon sa church na yon, okay, sila po may sarili silang pagkukusa na mag-soul winning. Okay? Kaya po siya great church, kaya po siya sa tingin ko binibless ng Diyos kasi hindi lang yung leader ang nagso-soul winning. Hindi lang iilang tao yung kasi bakit ba natin kailangan ng Verity Baptist Church sa Bicol? Alam niyo kung ano isang malaking problema ng mga churches sa Pilipinas? Ang pinakamalaking problema ng churches sa Pilipinas is meron silang 100 miyembro, tapos 10 lang yung nagso-soul winning. Di ba? Kaya tayo ayaw natin magsimba sa isang Bible Baptist Church kasi meron nga silang 500 miyembro, tapos ang nagso-soul winning lang 5. I mean, meron kaming kapatiran, si Brother James, foreigner po yung taga-Amerika, pumunta siya sa isa sa mga pinakamalaking Bible Baptist sa Iloilo. Alam niyo kung ilang beses sila merong soul winning schedule? Isa kada buwan. Isa kada buwan! I mean, what in the world? Kami nga na 150 people, ilan na soul winning schedule namin? Meron kaming Wednesday, meron kaming Sabado, meron kaming Sunday. Tapos sila na parang 10,000 people or 5,000 people or so, isang beses, isang buwan. What in the world? So sasabihin niyo sa akin, hindi, okay lang, madami na tayong Bible Baptist Church dito sa Pilipinas. Isipin ninyo, kung madami ng Bible Baptist Church sa Pilipinas at bawat isang Bible Baptist na yon magso-soul winning, alam ninyo, ang prominenteng relihiyon dito sa Pilipinas, hindi na dapat Katoliko. Prove me wrong! Kung ang bawat isang church
dito sa Pilipinas, magso-soul winning, lahat ng Bible Baptist, hindi na po Katoliko ang prominenteng relihiyon sa Pilipinas. Baptist na dapat. Ang problema, hindi yung mga Baptist, hindi naman nagso-soul winning. Anong ginagawa nila? Visitation. Minsan yung visitation nila, yung biscuitation. Di ba? Bakit? Kasi pupunta doon para sa kapatiran para kumain ng biskwit. Di ba? Biscuitation ang tawag, hindi na visitation. I mean, yun na nga lang sana eh. Yun na nga lang yung gagawin nyo, tapos hindi nyo pa magawa ng tama. Right? Bakit? Kasi karamihan nakakatingin sa leader eh. Di ba? Isipin ninyo, yung leader, bigyan ko ng example. Okay? Hindi ko sinasabing perfect ang Verity Baptist Church Manila, pero ito pinapakita ko sa inyo. Sa mga Bible Baptist, okay, may mga pastor na disqualified na. What I mean is, nahuli na silang in adultery. Okay? Hindi po ito mga chismis ha. Ito po ay tunay na nangyari. As in, buong church. As in mga karatig churches at mga ka-fellowship churches nila, alam na yung pastor nangalun niya. Tapos ano sasabihin ng mga miyembro? Hindi, kung hindi siya tatanggalin ng Diyos, siya pa rin dapat ang pastor. Anong gusto ninyong gawin? Bumaba si Jesus Christ dito sa lupa, tapos sabihin, ikaw pastor ha? Kaya nga sinulat yung 1 Timothy chapter 3 para basahin ng mga miyembro at para makita nila na kapag ikaw, you're not ruling your house well, hindi ka dapat maging pastor. Eto na nakasulat na, tapos kung gusto ninyong gawin, si Jesus Christ pa ang bababa sa lupa para sabihin, hindi na siya pastor ha? Hindi, kung hindi siya tatanggalin ng Diyos, hanggang ngayon pastor pa rin siya dapat. Hindi, kapag nangalun niya na yung pastor, tigil niya yan. Hindi siya dapat maging pastor. Bakit? Kasi nakatingin sila sa tao. Kaya hanggang ngayon, yung mga pastor na yun, pastor pa rin. Bakit? Kasi yung tiwala wala sa Diyos eh. Hindi! Kasi ito yung magiging result. Ito yung magiging sasabihin nila sa'yo. Pag tatanggal yung pastor, sino na magpapastor? Ito sasabihin ko sa kanila ngayon. Tingnan nyo yung Verity Baptist Church Bicol. Nawala yung leader. Ano ba sila ngayon? Verity Baptist Church Bicol pa rin. Right? Kaya po sinasabi ko sa inyo na ang testimony ninyo as a church is very good, is super nakaka-bless po. So, hindi ko sinasabi para i-flatter lang kayo. Pinapakita ko po sa inyo na yung pagpunta niyo po ngayong araw pong ito, pagiging faithful ninyo sa gawain na to, kahit na supposedly wala kayong leader on the ground. Obviously, meron pa rin kayong leader, si Pastor Stocky. What I'm saying is, kahit na wala kayong leader na nakikita, nagpapatuloy pa rin po kayo sa gawain ng Diyos, that is a blessing kasi hindi po lahat ng church ganyan. Kasi ang pagtitiwala nila, wala sa Diyos, nasa tao. Sabi sa verse 6, "For he shall be like the heat in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited." Alam niyo kung ano po yung ma-oobserbahan nyo sa mga churches na ang simbahan nila, ang tiwala wala sa Diyos at nasa pastor? Yung mga miyembro bitter. I'm not saying na hindi po nangyayari sa Verity Baptist Church na may nagre-reklamo or something like that. But what I'm saying is karamihan sa mga miyembro ng mga churches na ito mareklamo. Bakit ganito lang yung ganda natin sa anniversary? Di ba? Bakit? Kasi nga, mareklamo sila. Ang tiwala nila na sa tao lang. Right? Ano yung opposite ng Brother Chris? Well, verse 7, sabi po doon, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as the tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see that when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit." Ano sabi ng Bible? Kapag ang tiwala nyo daw nasa Diyos, hindi niyo makikita yung init. Kapag ang tiwala ninyo nasa Diyos, hindi niyo makikita yung problema. Kapag yung tiwala ninyo na sa Diyos, ang makikita nyo lang ay blessing, ang makikita nyo lang is yung mga hindi ko sinasabing mawawala yung mga problema. Okay? Don't get me wrong. Kapag nagtiwala kayo sa Diyos, malamang sa malamang bukas, mahirap ka pa rin. Kung wala kang trabaho ngayon, at hindi ka naghahanap ng trabaho, kahit na magtiwala ka sa Diyos, hindi pa rin kayo magkakaroon ng trabaho. Probably. Okay? But what I'm saying is hindi mo mapapansin yun. Okay, hindi mo mapapansin na may problema ka or something like that
Kasi ang paglilingkod mo na sa Diyos. Alam nyo, isang interesting part sa pagsusol winning is kahit na ilaan mo yung oras mo, kahit na may problema ka, okay, hindi mo mapapansin yun eh. Alam nyo, isang interesting part sa church, na, and this is true, kasi po, ako po patunay. Bakit? Kasi po, ang bahay po namin ngayon nasa Cavite. Ang church, ang Verity Baptist Church Manila, nasa Cainta po. Brother Chris, ilang oras ang binabiyahe ninyo para makapagsimba sa Verity Baptist Church Manila? 3 oras po. Okay? Mabilis na yun. Okay? Nakatry na po kami noon, 3 oras po. Okay? Ang biyahe po namin, alis kami ng bahay around 6 or something like that. Makakarating kami ng Verity Baptist ng around 9. Okay? Service po is 10 o'clock. Okay? So, ang question, bakit, so, here's the thing, hindi ko sasabihin sa inyo, at ito sinasabi ko sa inyo, sa ilang linggo ba meron sa isang taon? Around 4 times 12 or something like that, okay? So, ganun karaming linggo sa isang taon, okay? Alam nga naman, sa ganun karaming taon, palagi akong in the good mood. Okay? Sinasabi ko po sa inyo, hindi po sa lahat ng araw or lahat ng linggo masaya ako. Okay? Pero alam niyo, isang interesting part sa church is kahit na may problema ako, pag ako nagsimba, nagkumanta, nakapakinig ng preaching, nakapag-soul winning, nung linggo po na yon, parang wala akong problema. I'm not saying na wala yung problema ko. I'm not saying na na-solve bigla yung problema ko. What I'm saying is hindi ko naintindi yung problema ko kasi kasama ko yung mga kapatiran. And what I'm saying is, oo, importante ang leader sa isang church. Okay? Pero alam niyo kung sino yung mas importante, yung Panginoon. At alam niyo kung sino mas importante, kayo. Kasi yung leader, isang tao lang. Okay? I'm not saying na hindi niyo kailangan ng leader, boots on the ground dito sa Bicol. But what I'm saying is kayo mismo, pwede kayo maging source of encouragement ng bawat isa. Okay? Kung kayo ay magpapatuloy sa Panginoong, sa paglilingkod sa Diyos. Okay, kapag ang pundasyon ninyo ay ang Panginoong Hesukristo, hindi yung tao lang. Okay? Bakit? Kasi isipin ninyo yung Hebrews 10. Wala sa notes ko, pero isipin yung Hebrews 10 verse 25. Okay? Sabi doon, forsake ye not the assembling of yourselves together as the manner of some is. Diba? Tapos teka lang, medyo nahihilo ko sa. Punta na lang natin. Okay? Hebrews 10. Para makita nyo po yung pinupunto ko sa inyo. Hebrews 10, so verse 25, sabi po doon, not forsaking the assembling of yourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Okay? Pansinin niyo yung sinasabi ng verse doon sa Hebrews 10:25. Kasi sabi doon, sa bandang dulo nung verse, sabi po doon, but exhorting one another. Nakita niyo po yun? Okay? Hindi po sinabing, forsake not the assembling of yourselves together for the pastor is exhorting. Hindi niya sinabi na, forsake not the assembling of yourselves together because the evangelist is preaching. Ang sinabi niya, forsake not the assembling of yourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Ibig sabihin, kayo mismo. So yung leader na wala, okay lang, hindi ko sinasabing okay lang yon, pero sinasabi ko, meron pa naman kayo. Andyan pa po kayo. Pwede pa po kayong maging source of encouragement sa bawat isa kung bawat isa sa inyo magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. And again, hindi ko po pwedeng ibigay sa inyo na kayo po na ako po magdesisyon para sa inyo. Okay? Ito po ay desisyon na dapat pong gawin ng bawat isa sa inyo individually. Kayo mag-decide, question, na kanino ba ang pagtitiwala nyo? Nasa isang tao ba? O nasa Diyos? Right? Balik kayo ng 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. So una, ano ba magagawa natin kung ang pundasyon masira? Well, number one, ang dapat natin tanungin, ano ba klaseng pundasyon yan? Sino ba nagtayo ng pundasyon na yan? Tao ba? O yung Diyos? Kasi kung ang pundasyon mo na kay Jesus Christ, hindi yan masisira kahit anong mangyari. Okay? Pero pangalawa,
Okay? Hindi lang po kasi yung pundasyon na yon ang tinatanong. May pangalawa pang elemento dun sa pundasyon na dapat nating tingnan. Ano yun, Brother Chris? Paano ka nagtayo dun sa pundasyon na yun? Kasi pansinin niyo yung 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Sabi doon, "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Christ Jesus." Pero pansinin yung verse 12. Sabi doon, "Now, if any man," ibig sabihin kahit sino daw. Okay? Kahit sino, pwede magtayo. Basta nakatayo ka na ng pundasyon kay Jesus Christ, ibig sabihin, kapag ikaw nanampalataya ka kay Jesus Christ, sinabi mong pupunta ka sa langit, hindi dahil mabuti kang tao, dahil gumagawa ka ng mabuti, or dahil baptist ka, okay? Kung hindi yun ang paniniwala mo para pumunta ka ng langit, kung di nagtitiwala ka kay Jesus Christ, na siya ay namatay, inilibing, at binayaran niya yung kasalanan mo, okay? Level 1 yun. May pundasyon ka na. And I'm here to say, hindi masisira yun. Kahit na anong mangyari, hindi na masisira. Magunaw man yung mundong to, yung pundasyon na yun ni Jesus Christ, hindi siya mawawala sa inyo. Pero ang question, ano yung tinayo mo doon sa pundasyon na yun? Kasi kahit na sino na may pundasyon ni Jesus Christ, pwede magtayo. Sabi niya, if any man, kung sino man, sabi niya, build upon this foundation. Magtayo ka doon sa pundasyon. Bakit, Brother Chris? Kasi ito pong lagi ko pong sinasabi, nung tayo po ay na-save, hindi po tayo katulad nung magnanakaw sa krus. Okay? Yung magnanakaw sa krus, magandang example po yun ng salvation. Kasi yung magnanakaw, wala namang ginawa. Di ba? Hindi naman bininyagan. Magnanakaw nga, so hindi mo naman po pwedeng sabihin gumawa siya ng mabuti. Di ba? Okay? Pero napunta pa rin siya ng langit. So maganda siyang example ng salvation, pero hindi po siya magandang example ng isang taong na-save. Okay? Magandang example siya ng salvation kasi wala kang nagawa. Wala ka namang ginawa eh. Wala namang ginawa yung magnanakaw. Napunta pa rin sa langit. Pero hindi siya magandang example ng taong na-save. Bakit? Kasi nung namatay, kasi pagkatapos ma-save nung magnanakaw, namatay na siya. Dumiretso siya ng langit. Okay? Pero ikaw, hindi ka naman ganun eh. Nung na-save ka, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Unless namatay ka agad, okay, or something. Okay? And I don't think naman na ganun yung nangyari sa inyo kasi nandito nga kayo, nakaupo. Di ba? O, unless multo kayo or something. Hindi tayo naniniwala sa multo, di ba? Okay, but what I'm saying is, buhay pa kayo. And sinasabi ng Bible na kailangan ninyong magtayo sa pundasyon na yun. Ano yung mga pwede nyong itayo? Sabi doon, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Now, sasabihin nila, yung mga wood, hay, stubble, masasamang gawa mo daw yon. Tapos yung mga gold, silver, tsaka precious stones, yun daw yung mga magaganda mong ginawa. Okay? Now, ako po, may slightly different interpretation po nun. Kasi, lahat po tayo mga tao, may ginagawa po tayong gold, gold, silver, precious stones, tapos may ginagawa din po tayong wood, hay, and stubble. Okay, punta po kayo 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2. Kasi what's interesting is, pag tinignan nyo yung description, hindi naman sinabi na yung wood, hay, stubble, masasamang mga bagay yon. Hindi rin naman sinabi na yung gold, silver, and precious stones, masasamang bagay yun, o mabubuting bagay yun. Okay? Ang sinasabi niya is lahat ng nagtatayo sa pundasyon ni Jesus Christ, nagtatayo siya sa pamamagitan ng wood, hay, stubble, or gold, silver, and precious stones. Okay? And kapag tinignan niyo further, yung 1 Corinthians chapter 3, ang sabi niya, lahat ng bagay na tinayo ninyo, susunugin. Mamaya titingnan po natin yung part na yan. Susunugin. Tapos syempre, kapag sinunog mo nga naman yung wood, hay, stubble, masusunog yun. Pero yung gold, silver, and precious stone, kapag sinunog mo siya, hindi siya masusunog. So, ibig sabihin nun, yung gold, silver, precious stones, yung mga bagay na ginawa mo with eternal value. Na kahit dumaan sa sunog, hindi siya mawawala sa'yo. Kahit na magkaroon ka ng problema, kahit na magbago ka pa, okay, kahit na mag-backslide ka pa, hindi na siya mawawala sa'yo. Okay, think about soul winning. Okay? Kapag ikaw nagso-soul winning, yung mga salvations nyo, yung mga tao na ligtas dahil sinira nyo sila ng gospel, kapag ikaw nag-backslide, hindi naman sila hindi magiging ligtas. Naisip nyo ba yun?
Kapag kayo tumigil ngayon at hindi na kayo nag-soul winning, yung mga naligtas ninyo before, hindi naman sila pupunta ng impyerno. Dahil bakit? Dahil eternally secured sila, pupunta sila ng langit. So they are gold, silver, and precious stones. Kahit anong mangyari, ligtas sila. Pero may mga ginagawa tayo, like for example, kailangan nyo mag-aral, kailangan nyo magtrabaho, kailangan nyo sumunod sa nanay ninyo, tumulong sa bahay, and things like that. Yun po, wala namang, kapag hindi nyo na siya ginawa, hindi nyo talaga gagawin. Right? And what I'm saying is, masusunog po yun. Walang kwenta yun, walang eternal value yung mga ginagawa. I'm not saying walang kwenta, kasi probably kapag nag-aral ka, kailangan mo yun, especially sa Pilipinas. Pero wala po siyang eternal value. Hindi mo mapagmamalaking engineer ka, okay? Dati, share ko lang. Dati po kasi, sinasabi sa amin, alam nyo, kapag ikaw nakapagtapos, hindi mo naman madadala yan sa langit. Pero alam nyo, may mga tao pala na dinadala yung titulo nila sa puntod nila. Pag pumunta ka ngayon sa sementeryo, may makikita ka dyang lapida, engineer. Like, anong pakialam ng mga tao kung engineer ka? Architect! Rest in peace! Architect! Like, anong pakialam ko kung architect ka? Pare-pareho naman yung nasa ilalim nun. Bangkay! Bungo! Kalansay! Tapos sabi mo, architect. So what? Di ba? Yung sinasabi ko, na kahit na mag-aaral ka, oo nga, may benefit yan sa'yo ngayon, pero pag namatay ka, bangkay ka pa rin. Hindi naman magiging ginto yung bangkay. Di ba? Pwede ba yun? Pag nilagyan ko yung kalapid ako ng Engineer Chris Calitina, pag naagdas yun, pwede bang isang nung asawa ko yung bungo ko? O ito, bungo ng engineer to. Pwede ba yun? Hindi naman eh. Di ba? Walang kwenta pa rin yun. Bakit? Kasi dito lang sa lupa yun eh. At alam niyo yung interesting sa 2 Timothy chapter 3 is makikita natin yung same materials na sinasabi ni Paul kay Timothy. Tingnan niyo po sa verse number 19. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi po, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Di ba yun din yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3? Wala na makakapag-lay ng foundation against Jesus Christ. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in a great house, pansinin niyo po to verse 20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver. Di ba pansin niyo pareho siya dun sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12? Gold, silver, but also of wood and of earth. Hindi ba siya yung wood, hay, stubble? Sa 1 Corinthians chapter 3. Tapos, kinumpare niya yun. Kasi sabi niya, sa isang bahay daw, meron siyang mga lagayan, okay, mga tapayan, ano bang tawag niyo dito? Mga container or something like that, right? Na gold, silver, tapos meron din daw mga utensils or mga ginagamit tayo sa bahay na gawa sa paso, sa earth, right? Sa kahoy. And sinasabi niya, kino-compare niya yon, sabi niya doon, pansinin niyo sa bandang dulo, and some to honor, and some to dishonor. Ano po ibig sabihin yan? Di ba, hindi ko naman sinasabing tama, okay? Pero di ba dito sa probinsya, I believe, kapag piyesta, wag po kayo magpa-participate sa piyesta ha, please lang. Pero ito po kasi yung kultura sa atin. Di ba, pag piyesta, ilabas mo yung silver spoon, di ba? Yung magandang kutsara, yung magandang tinidor. Bakit? Kasi yun yung honor. Di ba? Kaya iniingatan ng mga lola at lolo natin kasi yun yung mga precious treasures nila. Okay? For honor. Okay? Pero ano yung mga pangit na? Di ba yun yung palagi naka-display sa bahay? Di ba? Yung mga lumana, yung mga sira-sira na. Okay pa yan, gamitin mo pa yan. Dishonor, right? Merong mga bagay kayo sa bahay na ginagamit para sa mga special occasions. May mga bagay kayo na ginagamit na normal lang. Okay? For honor and for dishonor. Sabi sa verse number 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Alam niyo kung bakit importante na hindi lang puro wood, hay, and stubble ang ginagawa or pundasyon ninyo sa Diyos, na nilalagay ninyo sa Diyos? Kasi, sabi ng Bible, ang ginagamit ng Diyos is yung may gold, di ba? Yung vessel unto honor. Yung gold and silver.
Okay? So ito yung punto ko, isipin ninyo. Di ba tayong mga tao, in terms of spirituality, pag tinanong mo ang isang tao, ano ang gusto mong palagi? Ano ang kumbaga spiritual vision mo sa sarili mo? Ito lagi na sasabihin, gusto ko maglingkod sa Diyos. Di ba? Kahit naman yung mga politiko, for God and for country, tapos naman pedophile na false prophet, di ba? Si Kibbs, di ba? Kilala niyo yun, di ba? Oh, for God and for country, pero pedophile pala, di ba? Right? So, ang sinasabi ko, maraming mga tao, ang gusto nila, maglingkod sa Diyos. Pero ayaw nilang gumawa para sa Diyos. Right? Bakit? Kasi ang normal na tao, pag tinanong mo dyan sa labas, sasabihin nila gusto kong maglingkod sa Diyos. Pero ano ang palagi nilang inilalagay sa pundasyon nila? Wood, hay, and stubble. Para lang puro trabaho, puro pag-aaral. Again, hindi ko sinasabing walang kwenta yon. Ang sinasabi ko, hindi lang yon ang purpose ninyo sa buhay ninyo. Kailangan ninyo ng gold, kailangan nyo ng silver, and kung kayo, ang goal ninyo sa buhay ninyo ay magamit ng Diyos, dagdagan nyo naman yung gold, silver, and precious stones nyo. Kasi kung puro lang kayo wood, hay, and stubble, hindi ho kayo gagamitin ng Diyos. Kasi sabi ng 2 Timothy chapter 2, na ang ginagamit ng Diyos is yung mga vessel unto honor. Ano ibig sabihin nun? Yung mga gold, silver, precious stones na ginagawa ninyo. Kung kayo meron nun, kayo din yung gagamitin ng Diyos. Right? It gives deeper meaning dun sa mga meron, bibigyan pa sila. Dun sa mga wala, kukunan pa sila. Alala niyo yung parable na yon, right? Sa Gospels, na yung mga meron na meron ng 5 talents, binigyan pa sila ng 5 talents. Tapos yung mga wala pa, one talent na nga lang, kinuha pa, binigay pa dun sa may 5 talents. Unfair naman ang Diyos! Hindi po unfair ang Diyos. Kinuhanan yung unprofitable servant po na yon kasi wala namang kwenta yung 1 talent sa kanya. Kaya kinuha binigay doon sa makakagamit. Right? Ito po ay na Luke 8. Luke 8. So kung gusto po natin gamitin tayo ng Diyos, magpundar po tayo, maglagay po tayo ng mga gold, silver, and precious stones sa pundasyon na meron tayo. Now obviously, kung hindi ka pa save, okay, hindi kailangan mo muna ma-save kasi saan mo nga naman ilalagay yung gold, silver, precious stones mo kung hindi pa naman nakapundar yon kay Jesus Christ, right? Pero sinasabi ko, kung save ka na, okay, here's the thing, dagdagan mo naman ng gold, dagdagan mo naman silver, dagdagan mo ng precious stones. Brother Chris, paano namin magagawa yon? Ang sagot, mga kapatid, nasa parable of the sower. Okay? Siguro naman lahat kayo familiar kayo sa parable of the sower. Okay? Kasi yung parable of the sower po, obviously, ginagamit po siya to differentiate sino yung mga ligtas, sino yung mga hindi ligtas. Okay? Usually, doon natin nakikita kung paano naligtas ang isang tao. Pero actually, tinitingnan po siya, ang tingin ko po doon sa parable po na yun is, yun po ay parable para po ma-differentiate natin yung status natin as Christians or as tao dito sa mundong to. Bakit? Kasi pag tinignan ninyo, ito po yung interpretation ng parable of the sower. Kasi bigyan ko lang kayo ng recap ng konti. Yung parable of the sower, merong magsasaka, nagtanim siya, di ba? Yung isa na punta sa parang or sa daan, tapos kinain ng ibon. Yung isa na punta sa thorns, yung isa na punta sa rocks, sa thorns, tapos sa good ground. Yun yung 4 na lupa, right? Ito yung interpretation, verse 11. Nasa Luke 8 po kayo. Luke 8, chapter 11. Sabi po doon, now the parable is this. The seed is the word of God. So yung tanim daw, yun daw yung salita ng Diyos. And those by the wayside are they that hear, when cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. So malinaw na yung mga tao na napunta sa sidewalk or sa wayside, yung binhi ng salita ng Diyos, hindi sila saved. Right? Kasi yun yung mismo sinabi ni Jesus Christ, kung dumating yung devil, kinuha yung binhi para hindi sila maligtas. Right? Verse number 13. They on the rock, so ito yung mga rock.
are they which they hear, which when they hear, receive the word with joy, and this have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. So sinasabi ni Jesus Christ, yung mga binhi na napunta sa bato, wala silang ugat. Kasi nung na time na tempt sila, temptation happens, umalis sila. Pero hindi ibig sabihin po na hindi sila saved. Kasi sabi doon, they believe for a while. Verse 14, and that which fell among the thorns are they, which when they have heard, go forth and choke with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Ang difference po nung rock at saka nung seed na nandun po sa thorns is the fact na yung rock, hindi po talaga sila nagpatuloy. Ito po yung mga tao na nakausap ninyo, na nampalataya na sila, tapos yun na yun. Masaya na sila dun. Okay, hindi sila nagpatuloy. Pero makikita ninyo, may mga kapatiran na nagpatuloy sila somehow, pero after na naghirap or nakita nila yung paghihirap, na-discourage sila, tapos hindi na sila nagpatuloy. Okay? And sabi doon sa verse 15, ito yung last, but that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. Gusto ko po maunawaan ninyo, hindi po sa binhi yung problema. Okay? Hindi rin po, kasi yung binhi, nung sila ay natanim, tumubo. Tama? Okay? Nasaan yung diferensya, Brother Chris? Nandun sa lupa. Kasi yung isa mabato. Okay? Yung isa, maraming thorns. Right? Yung isa, good ground. Okay? Hindi po pansinin nyo, ang sabi doon, good ground. Hindi niya sinabing perfect ground. Di ba? Kasi kung ako magtatanim, perfectionist ako eh. Doon ako sa perfect ground. Pero wala namang ganun. Wala perfect ground. Pero sabi niya, good ground. Tapos i-describe niya yun, which in an honest and good heart. Hindi niyo po kailangan maging perfect sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos para po kayo ay gamitin ng Diyos. Ang kailangan niyo po magtanim ng gold, silver, and precious stones. Paano niyo gagawin yun? Simple lang. Kailangan lang maging honest at kailangan yung puso po ninyo. It doesn't need to be perfect. Pero kailangan maging honest po kayo. Ibig sabihin, kung kayo nahihirapan, totoo naman mahirap. Wala naman po nagsabi na pag naglingkod kayo sa Diyos, magiging madali lang yun. Kaya nga yung ba sa inyo, Brother Chris, aalis ka na agad ng 5:30, parang ang hirap naman talaga nun. Mahirap po talaga yun. Imagine niyo 4:30 ako umalis ng PTEX, tapos aalis ako mamayang 5:30 ng hapon dito sa papunta na pabalik ng PTEX. Mahirap po talaga yun. Kaso lang, ganun naman talaga ang buhay. Okay, mahirap po talaga ang buhay. Mahirap po mag-soul winning. Mahirap po talaga mag-soul winning. Okay? Pero ang kailangan, hindi po kailangan maging perfect. Ang kailangan po, maging honest yung puso nyo. Right? Kasi, bakit ko sinasabi to sa inyo mga kapatid? Kasi ito lagi ang excuse ng mga tao. Maglilingkod ako sa Diyos kapag. Di ba? Ano sasabihin ng estudyante? Pag graduate ko, maglilingkod ako sa Diyos. Ano sasabihin ng empleyado? Pag marami na akong pera, maglilingkod ako sa Diyos. Pero sasabihin ko na sa inyo, wala pong estudyante na nakagraduate saka lang sila naglingkod sa Diyos. Wala pong empleyado na yumaman saka lang siya naglingkod sa Diyos. Alam niyo kung sino yung mga naglilingkod sa Diyos? Nung nag-aaral pa lang sila, naglilingkod na sila sa Diyos, hanggang ngayon naglilingkod sila sa Diyos. Yung mga taong mahihirap sila, wala pa silang pera, naglilingkod sila sa Diyos, hanggang ngayon naglilingkod sila sa Diyos. Bakit? Kasi hindi po yung perfect ang may pagkakataon. Basta maging honest kayo. Gusto niyo ba? Kasi minsan kasi sabihin niyo gusto niyo pero ayaw naman talaga ng puso niyo. Yun po yung thorn. Yung lupa na may mga thorn and ano yun? Yung mga may lupa po na may thorns. Bakit? Kasi pansinin niyo sa verse 14, ano yung naka-choke? Naka-choke ba yung lupa? Hindi. Ang naka-choke po doon, the cares and riches and pleasures of this life. Kasi alam niyo sa totoo lang, pag naglingkod kayo, hindi naman po talaga laging masaya. Okay? Kaya nga pag soul winning marathon, ang pinipilit natin kumain sa masaya. Bakit? Kasi naghirap na kayo soul winning. Alam ka namang, isipin niyo to, nag-soul winning na kayo maghapon, tapos kakain lang kayo ng, gulay. Talaga nakaka-discourage yun. Okay? I'm not saying masama ang gulay, okay? Just to be clear. But what I'm saying is, syempre, kung for the fellowship, kaya kayo kumakain sa masayang kainan and things like that, pinipilit natin maging masaya yung
fellowship kasi naghirap na po kayo. Okay? Pero, hindi po palaging ganun eh. Okay? Blessed and Verity Baptist Church, Manila. Bakit? Kasi may pondo sila. Pero, here's the thing, hindi naman po pwedeng mag-spend tayo ng pera na wala tayo. Right? As sabi ko, pwede naman tayo maglingkod sa Diyos. Hindi natin kailangan ng perfect kasi kung ang iisipin muna natin, yung cares and pleasure and riches and pleasures of this life, mapupunta po tayo doon sa thorny ground. Na-choke lang tayo ng mga kagustuhan natin, hindi na tayo nakapaglingkod. Pero kung papansinin natin, hindi natin kailangan ng perfect, kailangan natin good and honest heart. Balik ng 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Pasensya na po kayo, malayo yung pinanggalingan ko, kaya mahaba po yung sermon, ha? Susulitin ko na. Next Sunday, wala naman po ako. But anyways, 1 Corinthians chapter 3. Tingnan natin yung reward. Kasi may pundasyon. Ang encouragement sa atin ng Bible, magtanim tayo sa pundasyon na yun. Right? Kasi kung ang pundasyon nyo si Jesus Christ, hindi naman sisira yun eh. Di ba? Kasi yung question na gusto natin sagutin, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Ano bang magagawa natin? Kung si Jesus Christ, yung pundasyon mo, hindi masisira yun. Pero, kailangan mong magtanim sa pundasyon na yun. Hindi lang ng wood, hay, stubble, pero kailangan mo rin magtanim ng gold, silver, precious stone. Ano yung reward? Verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath burned thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Marami po mga tao, tinitingnan nila yung passage na yun, sasabihin, tingnan mo to, naglingkod siya, tapos nasunog siya, so nasunog din siya sa impyerno. Hindi po, sabi po doon sa bandang dulo, sa verse 15, but he himself shall be saved. Ang pinag-uusapan po yung gawa. Yung gawa, nilagay sa apoy, tapos nasunog po. Hindi yung tao ang nasunog, yung gawa po. Okay, nililinaw kasi yung interpretasyon ng mga Katoliko, tingnan mo, nasunog yung tao. Yung gawa yung nilagay sa apoy. Okay? Hindi po yung tao ang inilagay sa apoy. Doon sa 1 Corinthians 3. Okay? Yung gawa ang nilagay sa apoy, kaya yung gawa po yung nasunog. Ngayon, ang matitira doon is yung gold, silver, and precious stones. Okay? Bakit? And sabi doon, kapag may natira, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Alam niyo, sabi ng Bible, may reward tayong matatanggap. Right? Punta po kayo ng 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Sabi po ng Revelation 22 verse 12, and behold, I come quickly, si Jesus Christ po to, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Pangako ng Diyos na siya po ay babalik, si Jesus Christ, babalik po siya at may kasama po siya mga reward, ipapamahagi niya sa mga tao. And sabi ng 1 Corinthians chapter 5 verse 9, sabi po doon, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also that are made manifest in your consciences. It's interesting to me na every time na sinasabi ng Bible yung patungkol sa reward, ang context po palaging soul winning. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung simpleng bagay na kaya ninyong gawin na sigurado, sure, na ginto ang lalabas. Kasi katulad sinabi ko sa inyo kanina, kapag ang tao na save, hindi na po yan ma-unsave. Kahit mag-backslide ka pa. Okay? Kaya sinasabi ng Bible, tingnan niyo yung encouragement ni Paul sa passage na yun. Sabi niya, nagtatrabaho kami, di ba, para makareceive. Tapos yung kadugtong nun sa verse 11, sabi niya, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Ano yun? Soul winning. Di ba? Bakit? Kasi yung isa sa mga pinakamalaking bahagi ng ginto na po pwede ninyong maiambag, kumbaga, sa pundasyon ninyo is soul winning.
Kaya nga, isa sa mga emphasis ng Verity Baptist Church Manila, ng Verity Baptist Church Bicol, supposedly dapat soul winning. Soul winning po ang core dito sa church. Brother Chris, hindi ako marunong mag-song lead, hindi ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong, pwede kong soul winning. May makakausap ka, pwede mo ipaliwanag kung paano ka naligtas. So, ibig sabihin, kung ligtas ka, kaya mong ipaliwanag kung paano ka naligtas sa isang tao. Hindi mo kailangan ng special training. Now, here's the thing, obviously, kailangan natin, dahil tayo mga tao, sabi ko nga, hindi tayo perfecto, pero nevertheless, pwede po kayo mag-soul winning. Isa yun sa mga bagay na pwede po ninyong gawin ay ang pagso-soul winning. Last place po, punta kayo ng Matthew 7. Matthew chapter 7. Pero gusto ko lang din pong i-emphasize sa inyo. Okay? Yung rewards po, may time limit po yan. Okay? Kasi baka iniisip ninyo, Brother Chris, maganda yan. Okay? Pwede ako magkaroon ng reward sa langit. Pero saka na. Saka na kapag pag okay na lahat. Okay? Pag wala na akong problema, Brother Chris, saka na lang ako magsusoul winning. Kasi yun sabi sa 1 Corinthians 3, sabi doon, for the day shall declare it. Bakit? Kasi may araw na dadating. So, hindi po yan unlimited. I'm warning you, hindi ko po sinasabi na okay lang na magpapatay-patay tayo sa gawain ng Diyos. Hindi po yan sinasabi ng Bible. Yes, may reward na dadating, pero meron ding araw na deadline. Ito yung masaklap doon. Yung deadline, hindi natin alam kung kailan. Okay? I mean, alam natin na dadating yon kapag yung Antichrist, it reveals itself, pero hindi naman natin alam kung kailan mag-appear yung Antichrist. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, di ba sabi ni Jesus Christ, I must work the works of Him that sent me while it is day. Habang araw pa. Kasi hindi natin alam kung kailan gagabi. Right? Matthew chapter 7, dito po tayo magtatapos. Kasi ito po yung pinaka-challenge ko po sa inyo. Okay? Para sa inyo ngayong araw po ito. Kayo po na nandito sa Verity Baptist Church Bicol. Ulitin ko lang po. Okay? Kami po ay super blessed sa testimony na pinapakita po ninyo na though nangyari lahat sa inyo, nawala yung leader nyo, okay? Ngayon, nagtitipon na lang kayo dito sa bahay. Sasabihin niyo house church or something like that. Okay, mamaya pag-usapan po natin yung sa kabila sermon. Pero, sinasabi ko po sa inyo, we are super blessed sa testimony ninyo kasi hindi po lahat ng church na nawawalan ng leader nagpapatuloy katulad ninyo. Okay? Pero ulitin ko, ang tanong, nasan ba kasi yung pundasyon ninyo? Alam nyo kasi kung anong problema. Tingnan nyo yung verse 24 sa Matthew 7. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descends, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. And everyone that heareth the sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Pansinin niyo yung dalawang taong to, no? Yung isa, naglagay siya ng pundasyon sa bato. Yung isa sa buhangin. Sabi ng Bible, okay, yung nagtayo sa bato, binagyo, binaha, okay, inulan. Yung nagtayo sa buhangin, binagyo, binaha, inulan. Bakit pareho sila nasa Pilipinas? Hindi, joke lang. Okay? Di ba? Okay, kasi pareho sila sa Pilipinas, hindi joke lang po yun. Okay? Parehong nangyari sa kanila yung buhay na yun. Bakit? Kasi sigurado pong dadating yung ulan, siguradong dadating yung baha, siguradong dadating yung bagyo. Okay? Wala namang makakapigil yan. Bakit? Meron bang lugar sa Pilipinas na binaha, binagyo, at saka inulan, na yung mga mahihirap lang yung nandoon? Wala. Pag binaha yung isang lugar, kasama yung mga mayayaman doon. Kasama yung mga mahihirap doon. Pag binagyo yung isang lugar, di ba? Kasama yung mayayaman, kasama yung mahihirap. Pag pumutok yung mayon, ganun din. Kasama yung mahihirap, kasama yung mga mayayaman. Nasa isang lugar lang sila. Ang question, ano yung pundasyon nyo? Nasa bato ba? O nasa buhangin? Ikaw ba
yung tao na ang pananampalataya mo, ang pagsunod mo ay doon sa sinasabi ng Diyos or doon sa hindi sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, ito yung masaklap doon, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sabi ng Bible, great. Matindi daw. Great was the fall of it. Question, papayagan nyo ba yung sarili ninyo na ganun yung mangyari sa inyo? So, ang encouragement ko sa inyo, siguraduhin ninyo. Kasi kung ang foundation ninyo nasa Panginoong Jesucristo, it will never be destroyed. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Hinihiling ko lang po, Ama, na alam ko po, Panginoon, ito lang po ay temporary na nandito po ako sa Bicol ngayon para i-encourage yung brethren na nandito, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo nga, Panginoon, patuloy na sumama po sa kanila. Bless niyo po, Panginoon, yung gawain pong ito. We pray na kayo nga, Panginoon, ang mag-lead sa church po na to, na sila po, Panginoon, ay magpatuloy na humayo, Panginoon, at maghayag ng salita po ninyo. Patuloy niyo silang gamitin, Ama, na maging ilaw dito, Panginoon, sa Bicol, na marami pa po sila, Panginoon, mawin sa kanila pong mga soul winning, Panginoon. Kami po tunay, Lord God, na nabibless sa kanila pong testimony. Amin pong hinihiling na ingatan niyo pong bawat isa. Patawaran niyo po ang Panginoon sa pong mga kasalanan. Christ name I pray. Amen.